Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 18, 2024. And ang pag-uusapan po natin sa ngayong araw is yung mga actions na nagpapasama sa atin or sa ating relasyon with our God, no? Na kung saan tayo nababansagan bilang mga taong worse than an unbeliever. Mga mas masahol pa kaysa sa mga taong hindi naniniwala. Ito yung mga taong hindi sumusunod at tumatakwil sa utos ng Panginoon. Ayon po sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Tagalog po, kapag hindi pinaglaanan ng sino man ang pangangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya. Siya ay masahol pa sa isang hindi nananampalataya. So ano pa ang ibig sabihin na to? Isa po sa mga utos sa Biblia na bukod sa pinapangalagaan dapat natin ng ating sarili, dapat pinapangalagaan din natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na ang ating pamilya. Hindi po natin sila dapat iniiwan sa kahit anong sitwasyon dahil pamilya natin sila. Bagkus, sila dapat ang ating iniimpluwensyahan upang maging mananampalataya rin ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw hindi ka readily available tumulong sa kanila, paano mo sila may influence, no? Na pumunta rin sa piling ng ating Panginoon or maniwala din sa Kanya kung yung isang unbeliever is hindi naman sumusunod. Dapat tayo po yung maging modelo. Despite the situation, despite the past circumstances, kumbaga yung mga dating ginawa ng family members natin sa atin, that is irrelevant. Dapat we should still choose to love and understand and care for them, for their family. And isa po sa mga teachings dito is caring for our elderly is part of worship service. So para daw po dun sa mga nakakatandang miyembro ng ating pamilya or mga nakakatanda sa atin in general, parte po yan ng pagsiservisyo natin sa ating Panginoon. It is an action that gives glory to God. It is part of the teachings of the Bible. So gagawin po natin dapat ito. Pangalawa, anyone who does not provide for their family is worse than an unbeliever. Mas masahol pa daw po, mas malala pa daw po yung kasakiman mo kapag hindi mo kayang tumulong sa pamilya mo. Yung pamilya mong laging nandyan para sa'yo. Yung pamilya mo dapat yung pinaka-close mong tao. Dapat sila yung mga taong meron kang unbreakable bond with. So you should always be there for them, no? Because that is what glorifies God. Ano pa ba? Pangatlo, God cares for the widows by blessing their children with opportunities. So, ang pinapertain po natin sa gantong linya, yung mga widows is yung mga taong nawala na ng mahal sa buhay. Or yung mga nanay na wala ng kapiling na tatay. Wala na silang kaakibat sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Yun daw po yung dapat pinagtututukan ng pansin. Kasi it is not common, no? Kadalasan po talaga, sabi nga po ni Pastor Russell, ang unang namamatay is yung mga lalaki. Sila yung mga provider in the context of the Bible. So kapag sila yung nawala, kinakailangan talagang nandun yung mga tao para sa mga widows. Because God cares for the widows. So, paano nga ba natin ito magagawa, no? Paano natin ma-achieve yung actions na nagbibigay ng glory kay God at kung paano natin maiiwasan yung maging worse than an unbeliever tayo? Unang-una, para po sa mga magulang, be wise in your financial decisions. Kapag nagde-decision po tayo sa kung paano natin hinahandle yung pera, we should always think about the future, the long-term plan, no? Hindi yung short-sighted tayo na paano ko gagastusin to ngayong araw. No. Dapat po isipin natin na kung paano ako magkakaroon ng pera
in years time, in decades time. In that way po, hindi po tayo magpapasa ng ah, generational debt, no? And in that way, kapag wise ka kasi sa pag-handle ng pera mo, pinapatunayan mo lang na karapat dapat ka sa biyayang binibigay sa'yo ng Panginoon, no? And para naman po sa mga anak, sa mga children, provide for your needy parents. When there comes a time na meron ka ng abilidad upang tulungan yung magulang mo, sila naman yung nangangailangan ng tulong. Show compassion towards them. Tulungan mo sila. Kasi yung mga magulang mo, yan yung mga taong tumulong sa'yo nung bata ka pa lang, musmus ka pa lang, wala ka pang alam. Dahil sa mga magulang mo, at dahil sa guidance ng ating Panginoon, kaya ka naging kung ano ka man ngayon. So embrace that. Be grateful, no? Show gratitude by helping them as well. To pay back what they have done for you. Now, para naman sa mga instances na inaabuso nga ako nung tatay ko or inaabuso ko nung magulang ko, bakit ko sila tutulungan? Simple lang po yan. Because that is the order of God. Yan po yung utos sa atin ng ating Panginoon. Love thy neighbor. Mahalin po natin sila, lalong-lalo na yung pamilya natin despite of what they have done. Of how they are as a person or how they are as parents. Although mahirap, pero may tiwala po tayo sa Panginoon. And para po sa malakas nating pananampalataya, magtitiwala po tayong gagabayan tayo niya. Hindi po tayo iiwanan ng ating Diyos. So trust in Him and do your best to do His every command. Lastly po, everyone, including the church, put your religion into practice. Hindi lang po yung by mouth, sinasabi mong mananampalataya ka, pero by action, hindi mo naman sinusunod yung kahit anong utos ng Diyos. Sinasabi nga po rito na kapag ganun ka, mas masahol ka pa sa mga taong hindi nananampalataya. Kasi ikaw, pinipeke mo. So, put your religion into practice. Totohanin mo po yung sinasabi mo. Lagyan mo ng corresponding action yung dedication mo sa ating Panginoon. Because that's what glorifies Him. That's what solidifies our relationship with Him, no? So let's do that. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandra. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayon, July 18, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.